Isang mapagpalang araw po mga kapatid. Tayo muli magde-devotion this morning. At thank you so much sa Panginoon sa panibagong araw na naman ng ating buhay na ibinigay niya sa atin. Salamat sa buhay, kalakasan, karunungan. At salamat dahil nakakapagpatuloy tayo sa ating pagde-devotion. Kahapon po ay hindi po ako nakapag-post, hindi ako nakapag-devotion. Gawa ng sanhi ng may mga activities sa youth camp ng aming church. At salamat sa katagumpayan ng mini camp ng mga young people. Salamat kaya sa aming pastor, Pastor Oliver Viloria, maging sa kanyang may bahay, si Mama Tet, at sa aming young people directors, Sister Caris, at sa lahat ng young people ng Golden City Bible Baptist Church, maging kay missionary Kevin Pet Isula. Thank you so much po, missionary, sa inyong buhay. Salamat sa mga mensaheng ibinahagi nyo sa mga young people. Ngayon po tayo po ay magdi-devotion this morning at isang verse ang ating bubuksan in the book of John chapter 14 and verse 15. The Bible says, "If you love me, keep my commandments." Isang napakaikling verse, isa sa napakaikling verse, ngunit ito'y malaman. Kung mapapansin nyo mga kapatid, sa chapter 14, halos buong chapter ng John chapter 14 ay makikita nyo, mapapansin nyo sa inyong Bible, ito ay halos kulay pula ang salita. Halos red letter lahat, kung mapapansin nyo mga kapatid. At ang nangangulugan na ang red letter na yan mga kapatid ay ang mismong banal na labi ng Panginoong Jesucristo ang nagsasalita. At sabi niya sa kanyang salita in the book of John chapter 14 verse 15, ang sabi niya, "If you love me, keep my commandments." So sabi ng Panginoon, kung mahal niyo ako, ingatan niyo ang aking salita. Tayo mga kapatid, paano ba natin i-express yung ating pagmamahal sa Panginoon? Sinasabi lang ba natin na, "Lord, I love you"? Sinasabi natin, "Lord, I love you", pero hanggang bibig lang yung salitang yun at wala sa puso. If you love Lord, keep His commandments. Paano? Una, obey God. Obey the Lord para masabi mo, sumunod ka sa mga utos ng Panginoon upang masabi mo na mahal mo talaga siya. If you obey God, you love the Lord. Obey God. Iwasan mo ang magkasala. Iwasan mo yung mga bagay na magiging sanhi ng pagkakasala mo. Kasi every time na tayo nagkakasala mga kapatid, tayo napapalayo sa Panginoon. At pag tayo napapalayo sa Panginoon, paano mo masasabing mahal mo ang Panginoon kung tayo ay malayo sa Kanya dahil sa ating mga kasalanan? If you love the Lord, just obey His word. Kaya iwasan natin yung mga bagay na sanhi ng ating pagkakasala. Iwasan natin na mapalayo tayo sa Panginoon upang sa ganoon masabi mo at mapatunayan mong mahal mo ang Panginoon, na mapalapit ka sa Niya. Huwag kang lalayo dahil sa kasalanan. Kasi kung mahal mo ang Panginoon, dapat mas closer ka, hindi yung malayo ka sa Kanya. At isa pa, kung mahal mo ang Panginoon talaga, read His Word. Read your Bible. Basahin mo ang Biblia. Mas sinasabi mong mahal mo ang Panginoon, pero hindi ka naman nagbabasa ng Kanyang salita. Paano mo sasabihin mahal mo siya ni hindi mo nga kayang buklatin ang iyong Bible at inaalikabok na lang dyan sa gilid? Kapatid, if you love the Lord, just read His Word every day. Read your Bible. Huwag yung mahal mo ang Panginoon, nagbabasa ka nga, pagbuklat mo pa lang ng iyong Biblia, inaantok ka na. It's not love. Pag mahal mo ang Panginoon, just obey the Lord. Read His Word. Gumampan ka sa mga ministry ng Panginoon. Kung talagang totoo na sa puso mo ay mahal mo ang Panginoon at iniingatan mo ang Kanyang salita, involved in the ministry. Gumampan ka. Maraming pwedeng gawin ng ministry sa bahay-sambahan. Ang paglilinis, pagluluto, pagse-service, pagkanta, kahit anuman sa ministry.
Yun ay ministry. At kung talagang mahal mo ang Panginoon at iingatan mo ang kanyang salita, una, obey the Lord. Huwag kang magkasala upang sa ganun ay huwag tayong mapalayo sa Kanya. Read His Word every day. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, bibigyan mo ng time, bibigyan mo ng kahalagahan ang pagbabasa ng yung Biblia, ng kanyang salita, upang sa ganun mas matuto pa tayo sa mga bagay patungkol sa Panginoon. At isa pa, kung totoong mahal mo ang Panginoon, pray. Lagi kang manalangin, lagi kang tumawag sa Panginoon. Sabi nga sa Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me and I will answer thee. Patuloy lang tayong tumawag at makipag-usap sa Panginoon, meron o wala. Kung talagang mahal natin ang Panginoon, makipag-usap tayo. Huwag nating hayaan na hindi tayo magkaroon ng fellowship sa Panginoon. Mas masarap na may fellowship tayo sa Panginoon. Kung talagang mahal natin ang Panginoon, dapat nagkakaroon tayo ng fellowship. Hindi dapat tayo na napapalayo sa kanyang presensya. Lagi tayong manalangin. Lagi tayong tumawag sa Panginoon. Kaya kapatid, nawa kung talagang mahal mo ang Panginoon, kaya sabi niya, if you love me, keep my commandments. Kung mahal natin ang Panginoon, iwasan natin magkasala, basahin natin lagi ang kanyang salita, and always call unto God. Yun lang kapatid, nawa sa maikling mensaheng ito ay na-encourage kita. Love the Lord thy God. Maraming salamat, and peace be unto all God's people.